Good morning, boss. Mga boss, tuwing sasapit ang buwan ng Mayo ay ipinagdiriwang natin ang Santa Cruzan. Kaya para malaman pa ang tradisyon at kultura ng selebrasyong ito, tunghayan natin yan sa ETC. Makasaysayan at makabuluhan. Ang selebrasyon ng Santa Cruzan sa Pilipinas ay bahagi na ng buhay relihiyon ng mga Katolikong Pilipino. Pero sa pagdaan ng panahon, nababago na rin ang tunay na kahulugan ng selebrasyong ito. At ito ang layunin ng aktibidad ng isang grupo, ang muling pagbuhay sa sinaunang Santa Cruzan. Tinatawag nila itong Santa Cruz de Mayo na isinasagawa noon pang 2012. We started it on 2012 through the advice of CP because actually two different events yung Santa Cruz de Mayo at saka yung Flores de Mayo. Santa Cruz de Mayo was an evangelical tool used by the Franciscans when they came here so that people will be familiar with biblical characters, no? That was during the evangelization of the Philippines. Now, later on came the Flores de Mayo, which is based on the litany of the Blessed. Ipinakilala ng mga paring Augustino, ang tradisyong ito ay isinagawa upang ipakilala ang mga babaeng may malaking ginampanan sa mga istorya sa Biblia at kasaysayan ng simbahang Katolika tulad nila Judith, Esther, Ruth, Rebecca, Deborah, ang babaeng Samaritana, Veronica, Maria Salome at Maria Magdalena. Kasama rin dito ang mga attribute o titulo na naglalarawan sa Birheng Maria tulad ng Reina Fe, Esperanza, Reina Caridad, Reina Madre, at La Divina Pastora. Mayroon ding naglalarawan ng babaeng Filipina na nasa karakter ng isang dalagang taga-bukid. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang Reyna Elena kasama ang kanyang anak na si Constantino na ayon sa kasaysayan ay ang nakahanap ng mga natitirang bahagi ng banal na krus ni Jesucristo nang muling maibalik sa mga Kristiyano ang Israel. Makikitang kumpara sa mga nakaugaliang Santa Cruzan ngayon, mas simple at masinauna ang kasuotan ng mga gumaganap na nakatira rin sa loob ng lumang sentro ng Intramuros. Through the years, they made it into one event, naging Santa Cruzan as they call it. But the Santa Cruz de Mayo really is the procession that have biblical characters. Most of the people here are from the barangays in Intramuros. We wanted it to be more simple, not a fashion show. Hindi sa langya ng kasuotan at hindi rin sa garbo ng karosa at paghahanda. Ito ay ang pagsasabuhay sa tunay na kahulugan ng pananampalataya sa may kapal.